O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang inibigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Kami ay iligtas, tubusin mo, Yahweh, kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa layunit hangad. Tayo po'y manalangin. Nararapat lamang at matuwid ang ikaw ay aming papurihin at pasalamatan o aming Diyos sa araw na ito, sapagkat patuloy mo po kaming pinangunahan, iningat at pinagkalooban ng lahat ng aming pangangailangan. At sa aming pagkakaisa, Panginoon Diyos, na sa bawat tahanan kami po'y magbibigay ng isang papuri sa pamagitan ng pananambahan at sa aming paggunita, Panginoon Diyos, sa iyong muling pagkabuhay. Hinihiling ko po na ihanda po ninyo ang aming puso't isipan sa bawat mensahe na inyong dadalhin. At sa inihanda ninyo, Panginoon Diyos, na mensahe ng buhay na magbibigay sa amin ng patuloy na pag-asa, magpapalalim ng aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. O aming Ama, salamat sa buhay. Salamat sa kalakasan. Salamat po, Panginoon Diyos, na sa umagang ito ay ikaw ang Diyos na kasama namin sa bawat tahanan. Nihiling ko po ito, Panginoon, samantalang kami nananambahan, samantalang kami nagkakaisa sa isang diwa, patuloy ka pong mangusap sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan ng muling bubuhay ng mga patay. Kung papaanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman,
sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupit niya at lupusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-huliang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa aming Panginoon, maraming salamat po sa isang napakagandang umaga na inyong pinagkaloob sa amin. Umaga upang kami ay magdiwang sa paggunita ng inyong muling pagkabuhay. Panginoon, kami po ay sama-samang sumasamba sa inyo sa aming sariling mga tahanan. Panginoong Diyos, sapagkat kailanman ay walang makapagbibigil sa inyong mga anak na sa inyo ay sumamba. Sa inyo ay magpasalamat. Sapagkat alam namin, Panginoong Diyos, na walang pinakamabuti sa mundong ito, kundi ang makilala ka namin bilang isang tunay na Diyos, buhay, Diyos na patuloy na nagmamalasakit, Diyos na patuloy na nagliligtas. Kaya naman, Panginoong Diyos, kami ay dumudulog sa inyong harapan. Kasama ng aming pagpupuri, ng aming pasasalamat, ay ang paghingi, Panginoong Diyos, ng kapatawaran sa aming mga pagkakamali, sa aming mga pagkukulang, maging sa aming mga kasalanan. At nawa, Panginoong Diyos, ito rin ang madama ng maraming tao na bubuhay sa mundo na apektado nitong matinding krisis na ito. Ang makita, Panginoong Diyos, na Ikaw ay Diyos na nauuhaw sa kanilang pagmamahal, sa kanilang panahon na nakakalungkot. Marami ang nakikilala ka lamang. Marami ang nananalangin kapag dumarating sila sa punto ng kanilang buhay na naghihirap, nagkakasakit. Panginoong Diyos, patawarin niyo po kami. At kasabay, Panginoon, ng inyong pagpapatawad,
Nawa ay igawad ninyo ang pagpapagaling sa lahat ng may karamdaman, lalong-lalo na Panginoong Diyos ng may sakit na epekto nitong novel coronavirus na ito, Panginoon. Nilalapit din namin, ipinapanalangin sa inyo, Panginoong Diyos, ang lahat na naglilingkod sa kanilang mga kababayan, sa kanilang kapwa. Yung mga doktor, yung mga nurses, yung lahat ng nasa frontliners. Panginoong Diyos, tulungan mo po sila. Iligtas niyo po sila, Panginoon. Pagkalooban niyo po sila ng katatagan. Nawa, Panginoong Diyos, sa kanilang nasasaksi ang hirap ng maraming mga tao sa kanilang harapan, ay huwag silang panginahan ng loob. Kaya naman, Panginoong Diyos, palakasin niyo po sila at iligtas niyo sila, Panginoong Diyos. Panginoon, ganun din aming ipinapanalangin sa inyo ang aming mga pinuno sa aming bansa at ng lahat ng mga pinuno sa kanilang mga bansa. Nawa, Panginoong Diyos, sa mga panahon ito, ang kanilang puso ay mapuno ng pagmamahal, ng tunay na pagkalinga sa kanilang mga mamamayan. Panginoon, tulungan mo po sila. Bigyan niyo po sila ng lakas at ganun din ng katalinuhan upang magabayan ang kanilang bansa at ang lahat ng mamamayan. Panginoon Diyos, ganun din inilalapit namin sa inyo ang aming mga leader sa simbahan. Panginoong Diyos, salamat sa kanilang mga panalangin, sa kanilang ginagawa, na sa kabila, Panginoong Diyos, ng mga panahon na gusto nilang gawin, Panginoon Diyos, sa mga bagay sa pamamagitan ng kanilang presensya na maipadama ang kanilang pagmamalasakit. Ito, Panginoong Diyos, ay nangyayari sa pamamagitan ng kanilang ginagawa through social media. Panginoon, salamat sa kanilang buhay. Salamat sa kanilang pagmamalasakit. Salamat sa kanilang mga panalangin. Nawa, patuloy mo kaming samahan. Patuloy na ipagkaloob ang tagumpay sa lahat ng uri ng pagsubok at maging sa kasamaan. Panginoong Diyos, samahan mo kami habang kami nagdiriwang, habang kami sumasamba. Nawa ang inyong banal na Espiritu ang siyang maghari sa bawat isa sa amin. Panginoong Diyos, idinadalangin din namin ang lahat ng aming gagawin, maging lahat ng mga labi na inyong gagamitin. Ang mga salita, Panginoong Diyos, ito'y mapuno ng inyong kapangyarihan upang ito'y makapagsigla, makapagbigay sigla sa buhay ng bawat mananampalataya, sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pag-ibig at paglilingkod. Panginoong Diyos, basbasan niyo po ang gawain ito. Ang inyong presensya, ang siyang patuloy nawa naming maramdaman habang kami nagpapatuloy. At hanggang sa kami matapos, nawa, Panginoong Diyos,
ang inyong pag-iingat, ang inyong banal na Espiritu, ang siyang patuloy na gumabay sa amin. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa tagumpay na inyong nakamit. Ito, Panginoong Diyos, ay tagumpay din namin na nabubuhay sa mundo ito at kumakaharap sa maraming pagsubok. Sapagkat ang inyong muling pagkabuhay ang siya ring pagbuhay sa aming mga diwa, sa aming pananampalataya, upang kami patuloy na sa inyo ay maglingkod at ganun din sa aming mga kapwa. Muli, Panginoon, maraming salamat. Ito po ang isang aming panalangin at inihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Salita ng buhay ngayong umagang to ay matatagpuan sa Aklat ni Mateo, Kapitulo 28, talatang 1 hanggang 10. Muling nabuhay si Jesus. Makaraan ang araw ng pamamahinga at sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tignan ito. Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Ginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halikayo't tignan ninyo ang himlayan niya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay."
Mauna na siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Iyan ang balitang hatid ko sa inyo. At dali-dali silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ng kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Umayo kayo't sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Ito po ang salita ng ating Panginoon. Who taught the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can't catch a falling sun? I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies there's life within me cries. I know my Redeemer lives. Yeah, yeah. The very same God that spins things in orbit runs to grow weary the worn and the weak, and the same gentle hands that hold me when I'm broken, they conquer that to bring me victory. Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies there's life within me cries. I know my Redeemer
Redeemer, He lives. I know my Redeemer lives. He lives. I know my Redeemer, He lives. Isang mapagpalang umaga po ng muling pagkabuhay sa ating lahat. Taon-taon ang Easter Sunrise Service Committee ng ating distrito ay nagkakaroon ng mahabang panahon ng paghahanda para sa ating Easter Sunrise Celebration. Para sa taong ito, ang lahat po ay nakaset na mula sa preacher, venue, mga in-charge sa worship, at maging ang magkakaloob ng breakfast na atin sanang pagsasalu-saluhan pagkatapos. Datapwat, dahil sa pandemic COVID-19, ang ating mga pananambahan ay naging mga virtual, online o live stream worship services. Sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Kristo ay sinikap po natin bilang isang distrito na sama-samang gulitain at ipagdiwang ang Easter Sunday. Kasama po ng ating supposed to be preacher para sa ating Easter Sunrise Celebration na hindi nag-atubiling magpadala ng kanyang Easter Sunday message. Mula sa United Theological Seminary, Dayton, Ohio, USA, ang ating pong kilalang profesor, pastor na nagmula dito sa Pampango, Philippines Annual Conference, isang kaibigan, kapatid sa pananampalataya at kamanggagawa, Reverend Dr. Luther Jeremiah O'Connor. Happy Resurrection Sunday! Jesus is risen! Dakal pong salamat kayong Ginoo at may kaparalan inga kaya bedo kayo ngining kaya baka na ini. Ya ko po Pastor Luther O'Connor, madastilo ko po kayong Pampanga, may halos adwang pulong banwa na yung may labas. At ngini kasalukuyan ko pong atyukeni king Dayton, Ohio. Anong ko rin tuturo ko king katamong seminaryo keni. Dapat po pala, dinta ko ken napon, pero uli na po ning lockdown ken at kaya kami, may cancel po in flight ko. Pero salamat po kayong Ginoo kayong gift of technology. At malyari tamong gawa hindi kapabilitanan ng internet. Pasalamat ko rin po kayong Committee on Easter Sunrise Service. Lalo na kang Deaconess Christine Joy at kang DS Moisichon at ginawa lang paralan. Greetings po rin po pala karayang ega na ganang talapag-uprata mo kayong Pampanga. Praise be to God po for this opportunity to worship with all of you. Pabusten niyo po na managalog ko ban kanita, mas madakal na rin makinabang kayong broadcast na ini. Marami po sa atin ang nakaka-relate po tayo sa crucifixion, sa kamatayan ni Jesus. Pero pagdating sa kanyang pagkabuhay na muli, hirap tayong intindihin ito. Gaya po ng si Kristo ay namatay sa krus, nagbayad sa ating mga kasalanan, nakaka-relate po tayo doon. Lalo na sa katotohanan na tayo ay makasalanan at si Jesus ay nagbuwis ng kanyang buhay bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Nakaka-relate po tayo doon. Kasi nga naman, yung kamatayan at kahirapan ay bahagi ng ating pang-araw-araw na karanasan. Death is normal, di po ba? Kaya naman, na po, pati sinabi tamong, ay, apalitan meng meta yung siping tambale. Ay, ako balo, makanyan? Pero po yung pagkabuhay na muli, hindi po ito normal na nangyayari sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya naman, ganito yun, na po. Uy, apalitan meng sinubling niyabing siping tambale? Ay, santeng? Yay! No po. That's not common, po. Dahil hindi po pangkaraniwan ito, yung resurrection. Subalit, ang mabuting balita ay hindi po kumpleto kung wala yung resurrection. Hindi po ito ganap kung isasantabi natin ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sapagkat hindi nagwawakas sa krus ang mabuting balita. Kaya naman nais ko pong ibahagi sa inyo yung resurrection story na matutunghayan natin
sa 28 kapitulo ng Mateo or Matthew 28. Dito po natin matatagpuan yung pinakaunang saksi sa mensahe ng muling pagkabuhay. Alam niyo po ba ang kauna-unahang sermon tungkol sa muling pagkabuhay ay 4 na salita lamang? 4 words lang po. At babalikan po natin yan mamaya. At dito po sa Mateo or Matthew 28, matatagpuan po natin yung nagbahagi nito. Basahin po natin yung talatang 1 hanggang 6. Makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap niyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halika't tignan ninyo ang kinimlayan niya." Mga kapatid, dito po natin makikita yung dalawang Maria. Si Maria Magdalena at yung sinasabi sa talata na isa pang Maria. Ayon po sa mga ilang mga sources, ito po daw yung Maria na ina ni San Mateo, na isa sa mga alagad ni Jesus. So nang makarating yung dalawa sa libingan ni Jesus at nakita yung pangyayari, sila ay kinomisyon o sinugo ng anghel. Sila ay sinugo matapos nilang masaksihan na walang laman yung libingan. Siya nga po pala, ang mga anghel ay mga mensahero ng Diyos o messengers of God. Sila ay may dalang balita mula sa Diyos. At yung anghel dito sa teksto natin, siya po ay nagpahayag ng ulat o report. Si Maria Magdalena at yung isa pang Maria, matapos nilang marinig yung ulat, sila ay sinugo ng anghel. Kaya naman sa 7 bersikulo, ito po ang sinabi ng anghel sa kanila. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Mauuna na siya sa inyo sa Galilea. Makikita niyo siya roon. Iyan ang balitang hatid ko sa inyo. So, ito pong dalawang Maria, nakuha po nila yung tamang ulat ng mga pangyayari. Ano po bang nangyari? Si Jesus ay muling nabuhay. And with that report, ang sabi ng anghel sa kanila, magmadali kayo o magmadali kayong humayo at hanapin ang mga alagad. So ano po ang ginawa nila? Nagmadali silang umalis. At ang sabi po ni Mateo sa unang bahagi ng 8 bersikulo, at dali-dali silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak. Sila ay nagmadaling umalis na may halong takot at galak. Ang tawag po sa English, mixed feelings na po. Takot pero may halong galak. So sa kanilang paglisan, meron silang dalang ulat o report at ibabahagi nila ito sa mga alagad. Kaya kung isipin natin ang report na ito, malamang detalyado ito. Lalo na mga kababaihan, very detail-oriented po sila. Pag nagkwento, kompleto detalye. Kaya siguro mga babae, mga naging naunang saksi, di po ba? Kasi kung mga lalaki yan, kulang-kulang pag nag-report. Pero ito pong dalawang Maria, siguradong mapagkakatiwalaan natin sa nangyari. Ibabalitan nila ng kumpleto yung sinabi ng anghel. Kasama pa yung mga ibang nangyari. Yung lindol, yung gumulong na bato, yung mga sundalo na nabuwal, na parang patay, at yung libingan na walang laman. Subalit, meron pong nangyari sa dalawa. Particularly po kay Maria Magdalena at biglang nagbago ang kanyang ulat. At ito po ang nais kong bigyang diin sa inyo. Alam niyo po, tayo pong mga Kristiyano, tayo ay kagaya ng dalawang Maria. Tayo din po ay nakarinig ng ulat o report ng mabuting balita
na nagmula sa kagaya kong pastor o mga ngaral. Alam niyo po, kaming manggagawa, mga pastor at diakonisa, para din kaming mga anghel. Kami din po ay mga mensahero ng Panginoon. Narinig po ninyo ang mabuting balita, ang gospel na malinaw at may bisa na mula sa amin. At kayo ay naniniwala. Naniwala kayo at tinanggap niyo si Jesus sa inyong buhay. Alam ko po dahil ganyan din po ang nangyari sa akin. Nakakilala ko sa Panginoon dahil sa mga mensahero na ginamit ng Diyos sa buhay ko. I believe po itong pattern na ito kung paano tayo nakakilala sa Panginoong Hesukristo ay balido. This is a valid experience. Pero naniniwala din ako na nais ng Diyos na tayong mga Metodista ay mas lumalim pa. Naniniwala po ako na tayong mga Metodista, kasama ng mga ibang Kristiyano, tayo po ay magiging bahagi sa isang malaking ani na kaluluwa dahil sa kasalukuyang dilubyong ito na ating kinakaharap. Kanya nga po, hindi aksidente dito sa Pampanga na ang tema natin ay ume at pamalita, Kristo mabiyaya. O humayo at ipamalita, si Kristo ay buhay. Dahil po sa COVID-19 crisis na ito, maraming pong mga tao ngayon na hindi pa nakakilala sa Diyos ang tumatawag sa Kanya. People are looking for security in the midst of this great insecurity. At hindi lamang po mga tao na naghihirap at tinutukoy ko dito. Kasama na dito yung mga mahiyaman, yung mga may kaya sa buhay. Nare-realize po nila na kung gaano ka-delicate ng buhay. Hindi mo pwedeng sabihin na mayaman ka, may kapangyarihan ka, marami kang ari-arian, dahil sa isang idlip lang, pwedeng mawala lahat ng mga bagay na ito. Kaya naman, unti-unti nilang nakikita na kailangan nila ang Panginoon. Alam niyo po, pinahihinog sila ng Diyos. They are being made ripe for the harvest. Pero kahit maraming hinog, walang saysay ito kung hindi tayo hahayo, dala ang mabuting ulat o balita sa kanila. So, ano po ang nangyari sa dalawang Maria? Sila ay madaling tumakbo pabalik sa mga alagad, daladala ang tamang ulat. They bring with them the right information. Marami po sa ating Metodista ang pinalaki ng tama ng ating mga magulang. Marami po sa ating pinagkalooban ng tamang ulat magmula pa nung tayo mga bata pa. We were given the right report. We were given the right information. Ako po mismo, ebidensya nito. Para akong Exhibit A. Ako po ay third generation Methodist. Yung pamilya ko ay sumasamba tuwing linggo. Nagsa-Sunday school po ako. Tapos ng DBCS pa ako. Nag-attend din po ako ng CI ng 11 beses. Naging aktibo po ako sa kabataan. Nagpresidente ako ng MYF sa Aldersgate sa Angeles. Nag-officer din po ako sa District UMYF at nagpresidente sa West Pampanga ng 3 taon. Ginawa ko po lahat. Kaya, salamat sa Panginoon at narinig ko ang tamang ulat. I had a good report. I have the right information. Pero meron pong nangyari sa buhay ko at ito po ang nangyari sa dalawang Maria matapos nilang matanggap ang ulat mula sa anghel. Doon po sa unang bahagi ng 9 na talata. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Sinalubong sila ni Jesus. Let's pause for a while and think about this. Sino po ang sumalubong? Si Jesus. At anong ginawa niya? Binati niya sila. Sa ibang translation po, kagaya po ng ang Biblia translation at iba pa po translation sa English, isinama pa yung sinabi ni Jesus dito. At doon sinalubong sila ni Jesus na nagsabi, kapayapaan ay sumainyo. Medyo formal pong pakinggan, di po ba? Kapayapaan ay sumainyo. Pero kung sa panahon natin, palagay ko, ang sasabihin ni Jesus sa kanila ay, kumusta? O hello.
Ito po si Jesus na namatay pero muling nabuhay. At ngayon, He is saying, hello! Kailan mo naranasan ang pagsalubong at pagbati ni Jesus sa iyo? Alam niyo po, ang nangyari sa dalawang Maria matapos silang batiin ni Jesus. Doon po sa pangalawang bahagi ng 9 na talata, lumapit sila sa kanya, hinawakan ng kanyang mga paa, at sinamba siya. Sila ay lumapit sa kanya. At ang sabi sa ibang translation, yinakap ang kanyang mga paa at sinamba. Ito po yung natural response natin kapag ating naranasan si Jesus. Ang ibig pong sabihin, isusuko mo ang buhay mo sa kanya, sasambahin mo siya. At ang pangyayaring ito ay mas binigyang linaw sa 20 kapitulo ng 1 o sa John chapter 20. Ito pong tala sa 1 ay may pagkahawig sa Mateo pero mas nakapokus po ito kay Maria Magdalena. Sa talatang 17, ito po ang sinasabi. Sabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapunta sa Ama. Sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at iyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." At ayon po sa talatang 18, kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, "Nakita ko ang Panginoon." At sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Kaya ito po yung mensahe ni Maria Magdalena sa mga alagad. Hindi niya ibinalita yung gumulong na bato, hindi niya ibinalita yung libingan na walang laman, hindi niya ibinalita yung anghel na nagsugo sa kanya. Ang sabi lang niya, nakita ko ang Panginoon! Nakita ko ang Panginoon! Ito po ang kauna-unahang mensahe patungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Or this was the first Easter sermon. At ang babaeng ito, ang unang saksi. Ang sabi lang niya, nakita ko ang Panginoon. Hindi na niya binanggit yung mga ibang detalye patungkol sa nasaksihan niya ayon sa tala ni Juan. Yung batong gumulong, hindi niya sinabi. Yung libingan na walang laman, hindi niya binanggit. Yung mga anghel na nakita niya, hindi niya sinabi. Bakit kaya? Dahil walang anumang pangyayari na nasaksihan niya sa umagang iyon ang makakatapat sa naging karanasan niya sa hari na nabuhay na muli. Ang hari na sumulubong sa kanya at bumati sa kanya. Mga kapatid, salamat po sa Diyos dahil tayong mga ipinanganak ng Metodista o matagal na Metodista ay nabiyayaan ng tamang ulat. We receive the right report. We receive the right information. We have an amazing heritage as Methodists. Marami po tayong mga gandang programa sa ating iglesia. Pero tandaan po ninyo ito. Ang lahat po ng mga ito ay hindi papantay kay Kristo. Hindi po sapat ang mga ito kung wala tayong malalim na karanasan o encounter sa hari na nabuhay na muli na bumabati sa atin. Ito po yung dahilan kung bakit mahina tayo sa ebanghelismo, kung bakit hindi tayo masyado lumalago. Kahit sabihin pa natin, ume at ipamalita ay Kristo mabiyaya, o humayo at ipamalita si Kristo ay buhay, hindi po natin magagawa ito kung hindi natin kayang sabihin na nakita ko ang Panginoon o naranasan ang kanyang pagsalubong at pagbati. Kahit mag-training pa po tayo na mag-training, hindi po tayo makakahayo kung hindi tayo saksi sa kanyang muling pagkabuhay na muli. Kaya nga po, nung mangaral si Pedro, nung araw ng Pentecostes, sa Acts chapter 2 verse 32, ito po ang sabi niya,
ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. Mga kapatid, pansinin po ninyo ito. Dahil pangaral ni Pedro si Jesus na muling nabuhay dahil saksi siya sa kanyang muling pagkabuhay. At dahil doon, may 3,000 ang kumilala sa Panginoon at naidagdag sa kanilang bilang noong araw na yun. Mga kapatid, pansinin po natin ang account na ito. No po, tayo po ay nag-struggle para palaguin ang ating iglesia. Kung anong mga programa ang ginagawa natin. Pero unless na maranasan natin ang hari na muling nabuhay, magiging walang saysay po ang mga programang ito. We need to be witnesses of the resurrection first para natin maipangaral ito. Marahil, iniisip mo, maaari nga ba akong maging saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus? Ang sabi po ni Jesus sa unang kapitulo ng pahayag, sa huling bahagi ng 17 talata at unang bahagi ng 18 talata. Ako ang simula at ang wakas, at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit tingnan mo, ako'y buhay ngayon at nanatiling buhay magpakailanman. Dahil si Jesus ay nanatiling buhay magpakailanman, ang ibig pong sabihin nito, tayo din. Maaari din nating maranasan siya. Siya na nabuhay na muli sa ating panahon. Alam niyo po, pinatutuhanan ko po ito dahil nangyari din po ito sa akin noong 1997. Ikalawang Sabado ng Pebrero. Ako po ay nagtatrabaho bilang engineer sa Smart Communications noong time na yon. Pero bago pa man yon, alam ko nang meron na akong calling sa ministry. Kasi naman po, high school pa lang ako. Marami na nagsasabi sa akin na magpapastor ako. Pero, sinet aside ko po yon. Ang lalo na nung magtapos ako ng college at pumasa ako sa board exams at nakapagtrabaho. Kaya naman po nang ako ay makapasok sa Smart, sabi ko po, I was living my dream job. Pero, yun din po yung time na nadama ko yung malaking kulang sa buhay ko. Malakas po akong kumita. Pero di ako naging masaya. Dahil po sa sobra kong kabisi sa trabaho, biglang nanghina ang aking pananampalataya. Alam nyo, puro po kami overtime. At kahit December 24, nagtatrabaho pa rin kami. Kaya naman, naging tigang na tigang ang aking spirito. I found myself spiritually dry until umabot ako sa punto na parang unti-unti ako namamatay. My spirit was calling out for help. I was yearning for God. Pero praise be to God po, dahil pinayagan ako ng boss ko na mag-leave. Kung kaya naman, ako'y nakadalo sa isang malaking pagtitipon sa Baguio. Kasama ang maraming kabataang Metodista na galing sa ibang dako. At doon po ako'y nakaranas ng matinding pagkilos ng Panginoon sa buhay ko. Naranasan ko ang kanyang pagsalubong at pagbati sa akin. Naging malinaw po sa akin yung kanyang pagtawag sa akin. Yung lahat ng pangamba ko ukol sa pagpasok ko sa ministeryo ay biglang nawala. At ako ay nagkaroon ng lakas ng loob upang talikuran ang aking karir at mag-resign. Pagkalipas po ng 1 linggo, pagpasok ko sa opisina, dali ko pong kinausap ang aking boss. At ang sabi ko sa kanya, hanggang Mayo na lamang ako. Nagulat po siya at ayaw niyang pumayag. Pero nakita naman po niya na decided na ako. Pero di niya sinara ang pinto sa akin at sabi niya, sana magbago ang isip ko. Pagdating po ng Sabado, umuwi po ako ng Angeles.
Nagising po ako ng maaga at habang ako ay nakahiga sa higaan, nagmuni-muni ako sa aking naging desisyon. Para po akong shock. Nag-iisip, ano ngayon ang aking hakbang dahil bilang na ang aking panahon bilang isang engineer. At aaminin ko po, ang sabi ko po sa loob ko, oh no, bakit mo nagawa yan? Baka pwede mong bawiin ang sinabi mo. You know what? Habang pong nagkakaroon po ako ng agam-agam sa aking isipan at puso, suddenly, out of nowhere, may biglang tumawag sa aking pangalan. At ang sabi, Luther. Hindi ko po alam kung paano ko ilalarawan sa inyo yung tinig na narinig ko. Hindi ko po masabi kung malakas ba siya o mahina. Pero ito po ang alam ko. Ito ang pinakamagandang tinig na narinig ko sa tanang buhay ko. At ako po ay biglang napaluha ng may galak dahil alam ko na ang Panginoon na nabuhay na muli ay pumasok sa aking kwarto at bumati sa akin. Nung marinig ko siya, nagkaroon ako ng kapayapaan na hindi sukat malirip ng aking kaisipan. At ang Diyos, ang aking saksi, ang buhay ko ay hindi na katulad ng dati, pagmula noon. Parang dati, parang black and white TV po. Pero ngayon, colored na. Magmula noon, di na ako nagduda ukol sa pagkatawag sa akin ng Panginoon. Nagpatuloy po ako sa paglalakbay kasama ang Panginoon na nabuhay na muli. Hindi niya lamang ako binati sa pagkakataon na iyon, kundi sa maraming pang pagkakataon sa pamamagitan ng kanyang banal na spirito. Mga kapatid, dalahin ko po na huwag tayong makontento sa tamang ulat lamang. Dalahin ko na magkaroon tayo ng matinding pagkauhaw sa Panginoon. Nawa gaya ng dalawang Maria, makasalubong natin ang Panginoon at marinig ang kanyang pagbati. Gaya ni Maria Magdalena, nawa may pamalita din natin, nakita ko ang Panginoon. Nakita ko ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito at binigyan niyo kami ng pagkakataon upang marinig ulit ang tala patungkol sa himala ng muling pagkabuhay ng aming Panginoong Yesus. Ito po ay nagbibigay pag-asa sa amin na ang kasalukuyang dilubyo na aming kinakaharap ay pansamantala lamang. Kung paano niyo tinalo ang kamatayan, gayon din ay mapagtatagumpayan ang krisis na ito. Tanggalin ninyo ang aming mga pighati. Lipulin ninyo ang aming mga takot at pangamba at palitan ninyo ng galak na nagmumula sa inyo. Panginoon, tinatas din po namin sa inyo yung mga naghihikahos at naghihirap bunga po ng krisis na ito. Kayo po ang sumaka nila at gamitin niyo po ang bautis sa amin upang maging mga kamay at paa ninyo bilang daluyan ng pagpapala ninyo sa buhay nila. Panginoon, tinataas din po namin yung mga tinamaan ng coronavirus. We declare your healing touch upon them even now. In their suffering, in their sickness, Lord, we declare your healing touch, ang inyong paghipo sa kanilang mga baga at ano pang parte ng katawan nila na naapektuhan ng virus na ito. You are Jehovah Rapha. You are the God that healeth us. Gayon din, Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil kami ay tumanggap ng tamang ulat. Nawa hindi kami makontento sa tamang ulat lamang, na hindi kami magsettle sa right information, bagkus bigyan nyo ang bautis sa amin ng malalim na pagkauhaw sa inyo. Nawa gaya ng naranasan ng mga unang saksi, salubungin nyo kami ngayon at nawa marinig namin ang inyong pagbati sa amin. Sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, maranasan namin ang sinabi ni Pablo sa Romans 8 verse 16
na ang inyong spirito ay mapatutuo sa aming mga spirito na kami ay mga anak ng Diyos. Marinig namin ang inyong tinig ngayon at maranasan namin kayong tunay. At kagaya ng sabi ni Maria Magdalena, masabi din namin, nakita namin ang Panginoon. Mga kapatid, marahil meron po sa inyo dito ang nadarama niyong nangungusap ang Panginoon sa inyo. At nakikita mo ang sarili mo na alipin pa rin sa kasalanan at hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Kung gusto mong magkaroon ng bagong buhay, maaaring mangyari ito ngayon kung tatanggapin mo si Jesus sa puso mo. Ang sabi po sa unang kapitulo ng 1, talatang 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to be His children. Kaya kung hindi mo pa siya tinanggap sa buhay mo, o marahil tinanggap mo na siya noon pero nawala ka at ngayon nais mo magbalik loob sa Kanya, sumabay kayo sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na nasa langit, lumalapit kami sa inyo sa pangalan ni Jesus na namatay sa krus para iligtas kami sa kasalanan. Inaamin ko na ako'y makasalanan na nangangailangan ng tagapagligtas. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, pumasok kayo sa puso ko. Tinatanggap ko kayo bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Maghari kayo sa buhay ko. Baguhin niyo ako. Gawin niyo akong bagong nilalang. At susunod ako sa inyo magpakailanman. Amen. Kapatid, kung sumabay po kayo sa panalangin ito, sabihin po ninyo sa inyong magagawa sa inyong church, kay pastor, kay diakonisa, at tutulungan po nila kayo sa inyong paglago sa pananampalataya. Mga kapatid, maraming pong salamat sa inyong lahat sa East Pampanga District. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jesus is alive. Amen. Hallelujah! The Lord is risen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Alam niyo po ba, mga kapatid, bilang naging DS ng ating distrito, nasaksihan ko kung papaanong ang bawat offering sa tuwing tayo ay mayroong Easter ay progressive. Ibig sabihin, nagpasimula po tayo sa kakaunting offering, pero kada taon ay nag-i-increase po. Last year po, yun po ang pinakamalaking offering na ating naitala at umabot po ng halos 140,000 pesos bilang isang distrito. Ako po'y naniniwala na ito ay biyaya ng Diyos dahil ang ating Panginoon ay Panginoon na buhay. Ngunit sa taong ito, mga kapatid, naniniwala po ako na bagamat hangad natin na magkaroon ng pinaka-the best na offering sa Panginoon, pero tulad po ng nangyayari sa kasalukuyan, meron pong krisis sa ating kapaligiran dulot ng lockdown ng pandemic COVID-19. Magkagayon man, mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo na ibigay ang pinaka-best na offering dahil ang ating inahandugan ay isang buhay na Diyos na patuloy na nagpapala sa atin. So gawin po natin ang paghahandog
sa inyong mga tahanan at maaari lang po na ilagay ninyo sa isang sobre hiwalay sa ating mga offering ng Holy Thursday at Good Friday. At dalangin ko po, ang biyaya ng Diyos ay patuloy na dumaloy sa inyong pamilya at tahanan. Purihin po ang Panginoon na buhay magpakailanman. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong kagalakang makapaghandog sa Panginoon. Sino man po sa inyo, maaaring ang tatay, inay, o sino man na pwedeng umawak po sa mga offering at sama-sama po nating italaga sa ating buhay na Panginoon. Tayo po ay manalangin. Punong-puno ng kagalakang aming inihahandog ang mga offering na ito, Panginoon, bilang tanda ng aming pagbubunyi, bilang tanda ng aming pagdiriwang, bilang tanda ng aming pasalamat at pagpupuri dahil ang aming Diyos ay Diyos na buhay at higit pa sa aming inihahandog ay Kanyang pinadadaloy sa amin. Pagpalain mo o makapangyarihang Diyos ang mga handog na ito at hayaan mo magamit upang ang mabuting balita ng iyong pagkabuhay na maguli ay magpatuloy at lahat ng mga taong pwedeng abutin ay aming ihayag ang mabuting balita nito. At patuloy mo pong padaluin sa inyong mga anak ang iyong biyaya, hindi lamang upang matugunan ang kanilang pangailangan, kundi upang sa pamamagitan ng kanilang suporta at malasakit sa buhay at ministeryo ng iyong iglesia, maramdaman nila ang kasiyasiyang buhay magpakailanman. Amen at Amen.
Dakila at walang hanggang Diyos, papuri, pasasalamat ang iniaalay namin sa iyo sa araw na ito na kung saan ipinagdiriwang namin ang Pasko ng muling pagkabuhay. Salamat po aming Panginoong Yesus dahil ikaw ay nagtagumpay doon sa krus ng Kalbaryo at ikaw ay nabuhay na muli mula sa mga patay. At dahil dito ang pananampalataya na meron kami ay mayroong kahulugan. Salamat po sa mensahe ng buhay na aming narinig ngayong araw na ito. Salamat sa iyong anak na ginamit. Napapatuloy mo siyang pagpalain at hindi lamang siya kundi ang kanyang buong sambayan sa ministeryo na kung saan mo sila ginagamit, Panginoon, sa mga panahon ito. Ngayon din, Panginoon, ang bawat isa na nakibahagi sa pagsambang ito, nawa ang buhay na iyong kinatagpo sa pamagitan ng aming pagsasama-sama sa pagsambang ito, Diyos, ay nagbigay sa amin ng panibagong hamon at patuloy naming maranasan ng buhay na may pag-asa na sa gitna ng mga pagsubok na aming dinadaanan ngayon. Meron kaming katiyakan na ito'y aming malalagpasan, ito'y aming mapagtatagumpayan dahil ikaw ang Diyos na aming sinasamba. Ikaw ang Diyos na maghahatid sa amin sa tiyak na tagumpay. At dahil dito, Panginoon, ang aming pagpapatuloy sa panibagong buhay, Panginoon, at sa aming mga gagawin sa mga susunod na araw, nakakatiyak kami na kung paano ang iyong pangako, hindi mo po kami pababayaan kailanman. Umaasa kami, Panginoon, na makakagawa kami ng mga dakilang bagay, mga mabubuting bagay para ipahayag ang mensahe ng buhay, na ikaw ay Diyos na buhay, na ikaw ang Diyos na marapat sampalatayanan at kilalanin bilang Panginoon, bilang tagapagligtas ng buhay ng bawat taong nabubuhay. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ginamit mo sa araw na ito. Ibigos mo po ang iyong masaganang pagpapala sa kanila. At pag-isahin mo kami, Panginoon, sa gitna ng krisis na ito, sa pamagitan ng aming pagsasama-sama, sa pamagitan ng aming pagdadamayan, sa pamagitan ng aming pagmamahal, Panginoon, at pagpapahayag nito ay isang panibagong buhay na may pag-asa ang siyang aming may papahayag sa aming sanglibutan. Maraming salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa araw na ito. Salamat po sapagkat ang aming pananampalataya ay isang buhay na pananampalataya dahil may Jesus na nabuhay na maguli at siya'y buhay sa puso ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Kay Ginoo panmana na kayo tingatan, yung Ginoo yang mantabi kay katamon, kinlagyunin pa ni Espiritu Santo. Amen.